Di kami magkaintindihan pag ganap dahil nawawala ang mga kuting ni Mama Kat. Wala, ba't wala? Imposibleng makaliban yun dyan. Ang liit pa na. Hello, Pack members! Welcome back to Husky Pack TV! Hatay na nga guys, grabe talagang takot namin for today kasi pagdating namin ay biglang bumungad sa amin si Mama Kat, pero ang naibalita nga sa amin ni Kuya Edmar nyo ay hindi daw niya makita-kita ang mga kuting. Kaya naman pagbaba pa lang ni Mother sa sasakyan ay talagang dumiretso na nga agad siya dito sa taas para tingnan nga yung mga kuting at hindi nga naniniwala si Mother na nawawala at ang sabi niya baka nagpunta lang sa mga singit-singit dahil nag-uumpisa ng lumakad ang mga yun. For nahanap nga matindi si Mother, una siya naghanap dito malapit sa area at talagang for the tuwad siya dyan, makita lang yung mga kuting at kahit nga dito sa ilalim ng kama at lahat ng ilalim ay pinagtitingnan na pero talagang wala pa rin kaming makita. Grabe, hindi talaga namin na-expect na mawawala sila dahil nakasarado din naman talaga always ang kwarto na ito. Kumbaga wala naman silang mapupuntahan at babago pa nga lang din sila nag-uumpisang maglakad at hindi namin na-expect na mawawala sila bigla-bigla. Kahit nga dito sa mga gamit-gamit dito ay pinagtitingnan namin at pagpasensyahan nyo na nga guys kung may makikita kayo mga kalat-kalat dahil wala talaga natutulog sa kwarto na to at nung time nga na to ay nagtutuklop si Mother ng mga damit kaya yung mga damit niya ay naandyan nga po. Bago siya umalis ay nag-aayos siya ng mga damit niya, tinan niya natapos kaya andyan pa rin sa kama yan. Balang bukas nga pala lang dito guys ay itong bintana dahil dito nga nadaan si Mama Kat pero imposible makaakyat dito ang baby kasi kung aakyat sila ay diretso hulog nga sila dyan sa baba na yan which is sa off-leash area ng ating pack members. Lahat talaga ay tininan ni Mother kahit nga dito sa may cabinet niya kasi baka nga daw nakapasok dito at napagsarhan dito sa loob at kahit nga sa mga boxes ay tiningnan ko pero wala talaga silang dalawa kaya talagang kabado na kami nung time na to. Halos itaob na nga talaga namin itong kwarto na to, mahanap lang namin ng mga kuting pero wala talaga kaya naman for the tanong na si Mother dito kay Mama Kat kasi nga sabi ni Mother baka inilipat ni Mama Kat yung mga kuting niya na yan. Nawawala na. Saan? Saan na? Ba't wala? Imposibleng makaliban yun dyan. Ang liit pa na. Kaya naman for today ay talaga sumuko na kami at naisipan nga namin na hintayin na lang kung ano magiging reaction ni Mama Kat kasi nga baka maya-maya inilipat niya na naman ang mga kuting niya. Baka nga maya-maya ay may iba na naman siyang pinaglagyan kaya naman hintay na lang natin siya kung saan siya pupunta. Siguradong naandun ang kanyang mga kuting. Ang hirap pa naman sa mga kuting niya na yun, hindi talaga sila basta-basta nag-iiyak or nagmamiyaw-miyaw guys, as in halos tahimik lang sila. Actually bago umalis si Mother nilagyan pa nga niya ng litter sand ang mga kuting dyan. Kita nyo naman fresh na fresh pa ang cat litter sand dyan dahil nga po kakalagay niya lang kanina umagat andyan pa ang mga kuting baka maya-maya nga daw i-carry na nilang mag-litter sand dahil naglalakad na pero sila. Pero talagang hindi makita-kita ang mga kuting na yan kaya lumabas na nga si Mother. Tinry namin na maghanap mismo dito sa labas na to, sa daan na to. Baka nasa mga gilid-gilid sila pero wala pa rin talaga. Sabi nga ni Mother bukas kapag maliwanag na hahanapin ulit namin sila dahil medyo kagulo pa nga dito dahil nag-aayos nga dito sa park dito na naman sa mansyon ito ang ganap. Pagkatapos lumabas ni Hercules ay tinry niyang umakyat papunta dito sa second floor sa mga babaita since manchichik siya pero ang problema ay hindi siya marunong umakyat ng hagdan. Kaya nyo rin naman nakaakyat siya ng ilang palapag pero nung sumala na yung paa niya natakot na talaga siya at nag-back out na siya dyan. Hindi na tuloy nakapanchiks ang Hercules at for the balik na ulit siya pababa. But still dahil matinik siya ay nag-a-attempt siya na umakyat ulit pero Diyos ko hindi talaga kinikerry ng power siya at hindi talaga siya nakakaakyat. Kawawang Hercules natin hindi carry ang hagdan. Ang iba naman nating pack members, syempre ready na nga sa food nila dahil alam nyo naman, pagkapasok ni Hercules ay diretso pakain na rin nga sa kanila. Eto nga dalawang to, todo kulita na naman si Sassy at si Blue kaya naman ang ending. Etong cage si Sassy ay talagang napapalayo na, sabi ko nga baka maya-maya nasa kanto na ang cage na to kakatalon niya. And yes guys, talaga siya lang nakakapag-ipod ng cage na yan as in sa talon-talon niya ay naiipod. O diba napakalakas? Habang nagpapakain rin nga pala, alam nyo naman na ang eksena habang yung iba nating pack members ay okay na okay lang at patiently waiting sa food nila. Meron namang isa na talagang hindi magkanda-ugaga sa pag-iingay na akala mo ilang taon hindi pinakain. I-ready nyo na ulit ang inyong tenga kasi malawang na naman ang bunganga ng mishka natin. Ilang taon ka hindi pinakain? Tapos nakakuha siya ng O diba talaga napakalakas na nagagawa niyang sound, parang siya lang yung nag-iingay pero yung iba talaga nating pack members tahimik lang naghahantay at siya lang talaga yung rinig na rinig at talagang nakakarindi na to the highest level. Minsan yan nakakahiya nang ipakita, baka sabihin nyo ginugutom kaya ganito siya katindi manghingi ng pagkain. Diyos ko, katakawan lang po talaga yung puro.